Ano nga ba ang ugat ng lahat ng problema natin sa buhay? Ano ang dahilan? Bakit tayo nalulungkot, nade-depress, natatakot, nag-aalala, umiiyak, nasasaktan, nahihirapan? Bakit tayo naiinip, nagagalit, naiinggit? Bakit ang unfair ng mundo? Bakit ang daming taong miserable, nagugutom, nagkakasakit, namamatay, naisira ang pamilya? Bakit napakadaming taong toksik? Bakit hindi matapos-tapos ang mga kasamaan, kaguluhan, krimen? Bakit tila walang katapusan ang mga problema sa buhay na ito? At ano nga ba ang solusyon sa lahat ng mga problemang ito? The mother of all problems in this life is spiritual. Ito ang totoong problema sa buhay na ito, mga kapatid. Ito ang ugat ng lahat ng problema natin. Ang nakakalungkot nga lamang ay hindi ito lubos na nauunawaan ng maraming tao dahil hindi ito na ipapaliwanag sa atin ng relihiyon. Pilit nilang nilulutas ang mga problemang bunga lamang ng ating totoong problema. Dapat po nating maunawaan na ang mga sintomas ay iba sa totoong sakit. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang spiritual na problemang ito? The answer is sin, ang kasalanan. Hindi mga kasalanan. Ang mga kasalanan na nakikita natin at nagagawa natin tulad ng kahalayan, pagkaganid, katakawan, katamaran, inggit, puot, kayabangan at marami pang iba ay mga sintomas lamang ng tunay na problema. Ang mga ito ay bunga lamang ng totoong ugat. So ano ba mismo ang ugat nito? Ano mismo ang nag-iisang kasalanan na ito? John chapter 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Maging alisto po tayo sa sinabi ni Juan. Hindi po sinabing mga kasalanan ng sanlibutan, kundi ng kasalanan ng sanlibutan. Isang kasalanan lamang po ang dahilan ng Diyos kung bakit isinugo ang Panginoong Hesus, dahil alam ng Diyos na upang tuluyang masolusyonan ang mga problema na ito ay kailangan bunutin ang ugat. Ang kasalanan na binanggit po dito sa salitang Griego, ito po ay hamartia, na tumutukoy sa ating sinful nature o likas na makasalanang pagkatao. Upang maunawaan po nating mabuti ang likas na makasalanang pagkatao po natin na ito ay hindi po natin ginusto. Ito po ay minana lamang po natin kay Adan. Nang magkasala po si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ipinamana sa atin ang hamartia. Lahat ng taong isinilang mula kay Adan ay nagkaroon ng bahid ng makasalanang pagkatao na ito. Ito po ay hindi ang mga nagagawa nating kasalanan. Dapat maging malinaw sa atin na ang mga nagagawa nating mga kasalanan ay bunga lamang o epekto lamang ng hamartia o makasalanang pagkatao na minan natin kay Adan. Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung salitang nagkasala ay mula sa Greek word na hamartano. Kung ang hamartia po ay noun, yung hamartano naman po ay verb form, sinful acts, o sa Tagalog ay pandiwa o salitang kilos. Yung hamartano po ay yung mga nagagawa natin na kasalanan na kaya lang naman natin nagagawa ay dahil sa hamartia o makasalanang pagkatao na ating minana kay Adan. In short, hamartano or sinful acts are only symptoms of the sinful nature or hamartia. Nauna ang hamartia bago ang hamartano. Likewise, nauna ang ugat bago ang bunga. Ang nakakalungkot lamang po dito, hindi man lahat, but most of the religions today are barking at the wrong tree. Pilit na hinahanapan ng gamot ang mga sintomas sa halip na gamutin ang totoong sakit. Pilit na kinokondena ang mga tao sa mga nagagawang kasalanan o hamartano sa halip na ibigay ang gamot sa makasalanang pagkatao o hamartiya na siyang dahilan bakit nagagawa ang mga kasalanan. Napakalupit ng relihiyon. Binubulyawan ang mga tao, kinokondena ang mga tao sa mga kasalanang nagagawa. Gayong kaya lang naman nagagawa ang mga ito ay sapagkat ipinanganak tayong mayroong likas na makasalanang pagkatao na hindi naman natin pinili kundi napasa atin lamang dahil sa pagbagsak ni Adan.
Romans chapter 5 verse 12. Dumating ang kasalanan o hamartiya sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, hamartiya, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat, hamartano. Tingnan po natin ang napakalinaw na paliwanag ni Apostol Pablo na ito. Malinaw na malinaw po kay Apostol Pablo ang ating totoong kalagayan bilang mga taong makasalanan. Bago nagkaroon ng hamartano ay mayroon munang hamartiya. Ang hamartiya ay dumating sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. So ang tunay na salarin ay si Adan, hindi po tayo. Nang bumagsak si Adan, ang buong sangkatauhan ay kasama sa pagbagsak. Ang espiritual na problema po ay hindi po hamartano, kundi hamartiya. Baka isipin po natin itong mabuti mga kapatid. Sa tingin po ba ninyo ay makagagawa tayo ng hamartano o sinful acts kung wala tayong hamartiya o sinful nature? Hindi po. Ayon sa Biblia, sino ang dahilan kaya tayo nagkaroon ng sinful nature? Walang iba kundi si Adan, o ang nag-iisang kasalanan ni Adan na tanging dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus o ang ikalawang Adan. Dahil sa pagkabigo ng unang Adan, dumating ang ikalawang Adan upang daigin ang kabiguan ng unang Adan. Ang unang Adan ay nagdala ng kasalanan o hamartiya at kamatayan. Ang ikalawang Adan naman ay nagdala ng katubusan, kapatawaran, pag-asa, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang mga bagay po na ito ay lubos na napag-uunawa ni Apostol Pablo. Katunayan, upang ito ay kanyang mabigyang diin, mas madaming beses niyang tinukoy ang hamartiya na isang noun versus hamartano na isang verb. Sa 27 books na naisulat sa Bagong Tipan, 14 po dito ay sulat ni Apostol Pablo. Ito po ay kalahati ng Bagong Tipan. Ang tawag po dito ay Pauline Epistles. Sa 14 na libro po na ito na kanyang naisulat, ang word na hamartiya ay 55 beses pong ginamit ni Apostol Pablo, samantalang ang hamartano ay ginamit ni Apostol Pablo ng 14 lamang na beses. Now do the math, 80% versus 20%. Ibig sabihin, alam na alam ni Apostol Pablo ang totoong problema. Kaya tumbok na tumbok niya ito at alam na alam din niya ang totoong solusyon sa problemang ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus o ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na siyang pinakasentro ng ministry ni Apostol Pablo noong siya ay nabubuhay pa. So the real problem is not sinful acts but sinful nature. We do sinful acts because we have the sinful nature. We do not commit sin and become sinners. We commit sin because we were born sinners. Dahil tayo ay ipinanganak na mayroong likas na makasalanang pagkatao, naging natural sa atin ang paggawa ng kasalanan. Hindi natin kailangang pag-aralan na magkasala dahil natural sa atin ang paggawa ng kasalanan. Katunayan, ayon sa Biblia, tayo po ay makasalanan na matagal na panahon pa bago natin magawa ang pinakauna nating kasalanan. Psalms 51:5, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Ito po ang masakit na katotohanan na malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia. Nasa sinapupunan pa lamang po tayo ng ating ina, tayo ay makasalanan na. Napakatindi po ng katotohanan ito mga kapatid. Ano ang malay ng sanggol na nasa loob ng tiyan ni hindi pa ito nakakapagsalita, hindi pa nakakapagsinungaling, ni hindi pa nakakagawa ng kasalanan? Pero ayon sa Biblia, ipinaglilihi pa lang tayo ng ating ina, tayo ay makasalanan na. Ang nanay ay makasalanan at ang tatay ay makasalanan din. Parehong makasalanan ang nagsama, kaya't ang naging anak ay makasalanan din. Kaya't lahat ng ipinanganak at ipapanganak sa mundong ito ay makasalanan dahil sa minanang kasalanan o hamartiya na mula kay Adan. Psalms 58:3, iyang masasama sa mulat mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Napakatindi ng itinuturo ng Biblia mga kapatid. Hindi pa nakakapagsalita ay sinungaling na, ni hindi pa niya nababanggit ang kanyang unang iyak ay sinungaling na. Ibig sabihin, malinaw na ito ay hindi dahil sa ating nagagawang kasalanan, kundi dahil sa minanang kasalanan o hamartiya o sinful nature mula kay Adan. Dapat maging napakalinaw nito sa atin mga kapatid, sapagkat kung hindi malinaw sa atin ang totoong problema ay hindi natin malalaman kung paano ito masosolusyonan. Sana nakikita po natin ang maliwanag na larawan na ipinapakita sa atin ng Biblia.
Kinukondena ng religion ang maraming tao. Sa halip na i-provide ang solusyon, hinuhusgahan ang tao sapagkat hindi alam ng tao kung ano ang totoong problema. Kaya't ang tao ay sumusubok ng kung ano-ano. Ginagawa ang lahat ng paraan upang solusyonan ang problema na hindi matukoy. Kaya't ang ending, hindi solusyon ang nakukuha kundi panibagong problema. Mga kapatid, hindi po natin kayang solusyonan ang problema kung ang problema mismo ay ang ating sarili. Kaya ang Diyos na mismo ang nagbigay ng solusyon. Ito ang magandang balita, mga kapatid. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at namatay sa krus ng Kalbaryo upang akuin ang kasalanan ng unang Adan. Yung hamartiya, ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus ng Kalbaryo upang maibigay niya sa atin ang kanyang buhay bilang kabayaran sa kasalanan o hamartiya at maipatawad sa atin ang ugat na kasalanan o ang hamartiya upang magkaroon tayo ng buhay na binago sa biyaya ng Diyos. Ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans chapter 5 verse 8 to 9. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Ito po ang good news, mga kapatid. Si Jesus ay hindi naparito upang pitasin lamang ang bunga, kundi upang bunutin ang ugat ng ating problema. Yes po, si Jesus ay naparito 2,000 years ago, hindi upang gamutin lamang ang mga sintomas ng ating sakit. Si Jesus ay naparito upang alisin ang totoong sakit na ipinamana sa atin ni Adan. Romans 5 verse 18. Kaya dahil sa kasalanan o hamartiya ng isang tao, refers to Adan, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, refers to Panginoong Jesus, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. At sa verse 21, kaya kung paanong naghahari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Ito ay katunayan na ang pagkondena ng relihiyon sa mga kasalanang nagagawa ng tao ay pagpapakita ng spiritual ignorance. Ang mga tao ay pumupunta sa loob ng simbahan, naghahanap ng solusyon sa kanilang problema, pero sa halip na makatagpo ng solusyon, sila po ay hinuhusgahan dahil sa mga nagagawang kasalanan. Puro pagkondena. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid. Hindi po naparito ang Panginoong Jesus upang tayo ay i-condemn. John 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Hindi kinondem ni Jesus si Zaccheo na isang ganid na maniningil ng buwis. Sa halip, ipinakita ni Jesus ang grace ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuloy sa tahanan nito sa kabila na ito ay kilalang makasalanan. John chapter 8 verse 1 to 12. Hindi kinondem ni Jesus ang babae na nahuli sa aktong pakikiapid. Hindi niya ito hinatulan ng kamatayan. Sa halip, ito ay pinatawad ng Panginoong Jesus. John chapter 4 verse 1 to 30. Hindi kinondem ni Jesus ang babaeng Samaritana sa balon sa pagkakaroon ng 5 asawa. Sa halip, pinagkalooban niya ito ng tubig ng buhay. Hindi kinondem ni Jesus ang bawat isa sa kanila dahil malinaw sa Panginoong Jesus ang totoong problema. Ang totoong problema ay hindi hamartano, hindi po ang ating mga nagagawang kasalanan. Ang totoong problema ay hamartiya o sinful nature na kanilang minana o ating minana mula kay Adan. God cannot condemn us because of Adam's sin dahil hindi ito makatarungan sa Diyos na tayo ay parusahan dahil sa kasalanan ng iba. Kahit sa batas ng tao ay hindi po makatarungan na ikaw ay managot sa kasalanan ng ibang tao. Hindi po ito gagawin sa atin ng Diyos dahil alam po natin na ang Diyos ay makatarungang Diyos. Bawat isa sa kanila ay hindi kinondem ng Panginoong Jesus, bagkus pinakitaan ang mga ito ng grace. At ayon sa mga istoryang ito, sila ay nabago o ang buhay nila ay nabago dahil sa grace o dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos.
kapag tinanggap mo si Jesus ay maialis niya ang totoong sakit o ang sinful nature o ang ating pagiging spiritual na patay na dahilan kung bakit hiwalay tayo sa Diyos na buhay. At kapag ang iyong espiritu ay naborn again, maideposito naman sa iyo ang iyong bagong nature na mula sa Diyos. At ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin dahil ang sinumang na kay Kristo ay bago nang nilalang. At ang dating bagay ay lumipas na, kaya kaisa mo na sa kalikasan ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 4. We become partakers of God's divine nature. Dahil dito ang ating espiritu na dating patay sa kasalanan, ngayon ay binuhay na ng Diyos at kailanman ay hindi na mamamatay. This born again spirit is untouchable dahil dito nananahan ang presensya ng Diyos. Tingnan po ninyo ang diagram na ito. Kapag tayo po ay naborn again, ang ating bagong nature ay hindi na po kayang galawin ng kaaway dahil dito po nananahan ang espiritu ng Diyos. Yes po mga kapatid, our born again spirit is untouchable. 1 John 5 verse 18. We know that whoever is born of God, meaning born again spirit does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Tandaan po natin ito mga kapatid. Yun po ang ating born again spirit, hindi na po ito kayang galawin ng kaaway dahil nandito po ang presensya ng Diyos. We are protected by Jesus Himself and the Father. John chapter 10 verse 27 to 29. Pero ito pong body, which is directly connected sa ating soul, dito po ay nakakapinsala pa rin ang kaaway. Kung bibigyan natin ng chance ang Diablo, kaya pa rin po niyang pinsalain ang ating body and soul. Pero ang ating spiritu ay untouchable na dahil sa Panginoong Jesus. Kaya't kung tayo ay meron ng born again spirit, 100% tayo ay mapupunta sa langit. Mas mapapabilis nga lamang kung hahayaan natin ang Diablo na sirain ang ating katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Ang tanong, bakit hahayaan mo ang kaaway na gawin ito? Tandaan po natin, ang kaaway ay naparito upang magnakaw, puminsala at pumatay. Kaya hahayaan mo bang magawa sa iyo ito ng Diablo? God has best plans for us. Kaya ingatan din po natin ang ating body and soul dahil gusto ng Diyos na ma-enjoy natin ang buhay na ito habang niluluwalhati natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito po ang katotohanan mga kapatid. Bagamat tayo ay kasama sa pagbagsak ni Adan, dahil sa ginawa naman ng ating Panginoong Jesus, tayo ay nagkaroon ng bagong kalikasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin ngayon. Jesus has no sinful nature dahil ang Panginoong Jesus ay hindi nagmula kay Adan. 2 Corinthians 5:21, He knew no sin. 1 Peter chapter 2 verse 22, He did no sin. 1 John chapter 3 verse 5, In Him no sin. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagkasala dahil wala po siyang sin nature tulad ng ating newborn again spirit. 1 John 5:18. We know that whoever is born of God does not sin. Kaya't ang tao po ay hindi dapat i-condemn ng sino man. Ang Panginoong Jesus mismo ay hindi tayo condemn, bagkus ipinakita niya ang biyaya upang tayo ay mabago sa pamamagitan nito, sapagkat alam ng Diyos na kaya lang tayo nagkakasala ay dahil sa ating likas na makasalanang pagkatao. Ito ang ating misyon mga kapatid, na malaman ng mga tao ang totoong problema sa kanilang sarili at ibahagi natin sa kanila ang totoong solusyon na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi paraan ang condemnation upang mabago ang tao. Ipahayag ang katotohanan na ang ating likas na makasalanang pagkatao ay dapat maalis sa pamamagitan lamang ng biyaya o ng tinapos na gawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang tao ay hindi mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanang nagawa ni Adan. Pero posible itong mangyari kung hindi paniniwalaan ng tao ang Panginoong Jesus at kung tanggihan ng tao ang gospel o ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tao ay mapupunta sa impyerno hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi dahil pinili ng tao bilang malaya sa pagpapasya na hindi maniwala at hindi tanggapin ang mabuting balita. John 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na
dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang pagbagsak ni Adan at tayo ay naging makasalanan, it is by chance. Pero ang pagtanggi sa mabuting balita is not by chance, it is by choice. Kaya't hindi aksidente na ito ay iyong mapakinggan. It is God's divine appointment. Ito ang pagkakataon mo, kapatid, upang mamili na tanggapin o tanggihan ang mabuting balita mula sa Diyos. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Yung word na sumusunod po dito sa original Greek text, ito po ay hupakuo, meaning listen. So ang hindi nakikinig ng mensahe ng biyaya o ng mabuting balita tungkol sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus ay parurusahan. Bakit mahalagang mapakinggan ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus? Romans chapter 10 verse 17. Faith comes by hearing the word of Christ. It is by choice to listen and not to listen. Dahil kapag napakinggan ng tao ang mabuting balita, darating ang pananampalataya at siya ay tatawag sa Diyos. Romans 10 verse 13. Ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. So ano nga ulit ang totoong problema? Espiritual. Ano ang ugat ng lahat ng problema na ito? Ano mismo ang espiritual na problemang ito? Kasalanan or hamartiya o sinful nature na ating minana kay Adan. Ito ang dahilan kung bakit nagkapeste-peste ang mundo. Ito ang sagot sa lahat ng bakit natin kanina. Kasalanan ang dahilan kung bakit nasira ang mundo. Sino ang tanging solusyon sa kasalanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Si Hesus ang tanging solusyon sa kasalanan o hamartiya. Siya ang tanging solusyon sa lahat ng ating mga problema. Kaya't lagi nating tandaan, in Christ, my spiritual problem is solved. Purihin natin ang Panginoon magpakailanman.